Sen, yung balikan natin yung sa flood control. Kasi ang banggit nyo nga, Martes, meron ng hearing ang Senate Blue Ribbon. Simula lang yun. Hindi naman natin kayang tapusin. Napakalawak ng isyong i-cover natin dyan. So, may mga mangilan-ngilan din tayong inimbita. Pero hindi matatapos sa isa, pangalawa, pangatlo. Hindi naman kasi natin titigilan hanggang hindi natin nakikita. Hanggang saan aabutin talaga ito. Kailangan talaga lumitaw kung sino ang responsableng mga opisyal ng pamahalaan. Masyadong malaki ang nawaldas na pera. Halos trillion po eh. Sa House of Representatives, hindi ko alam kung nag-start na sila dahil gusto rin nilang investigahan itong flood control project after ng SONA. Pero ang sabi ni Senador Sandro Marcos, ano senador? Congressman, House Majority Leader. Majority Leader Sandro Marcos, teka muna, parang hindi tama. Dahil iimbestigahan natin ang ating sarili. Kasi parang sinasabi niya, hindi, mga mambabatas ang itinuturo nga Na, may punto siya. Tama, may punto siya. Ano bang masasabi nyo sa sinabi na yon? Very valid ang punto niya, Sandro. Nelson, sapagkat paano mo nga naman iimbestigahan ang sarili mo? Kapag nag-iimbestiga ka, ang palaging parametro dyan, pamantayan, ay yung mag-iimbestiga ay kinakailangan may pagtitiwala sa kanya. Sapagkat kung inimbestiga mo, sarili mo, ano maging kahihinat na baka pagtawanan yung resulta ng investigasyon mo Parang kanina, balikan natin yung PAGCOR. Operator siya pang regulator Parang ganito rin sila Isip-isipin mo, kung tama yung mga pinagsasasabi ng mga ibang ngayon ay nagtatatalak na rin yan. 65, 67 congressmen ay pare-parehong contractors. Kung makikita mo naman nga, yung iba dyan ay galing na parang may USEC dyan na galing sa DPWH na ngayon ay congressman. Diba? Ngayon, paano mo nga masisiguro at paano ngayon na pagtitiwalaan ng tao yung kalidad nung pag-iimbestiga mo? Pwede kayong mag-iimbestiga, bakit hindi? Kaya lang, pagka naman hindi pinaniwalaan yun, di sayang lang. Yun ang aking masasabi rin. Ayun nga, kasi nagkausap din kami ni Kong Sandro. Tinanong ko nga sa kanya, sabi ko, Kong, nagsisimula na yata ako yung good government. Hindi kanya, hindi kanya tama Ano sabi niya? Hindi ako makakapaniwala doon, sabi niya. Naintindihan ko naman At siyempre, gusto niya na dapat siguro ang mag-imbestiga sa kanila, independent siguro na kung ano man ang gusto nila. Pero hindi sila mismo, hindi yung committee nila. Di ba? Tama po. Kasi kontrolado nila, pati resources. Sino yung imbitahan natin? Yung mga kaibigan lang imbitahan, yung mga kalaban, wag. Yung mga talagang may kasalanan, baka mamaya, kung ano pang pagsasabihin dito, matiklo tayo rito. Di ba? Saan ano ang reaksyon nyo dito naman sa pahayag ng COMELEC? Naikaugnay din dyan sa mga korporasyon na sinasabing nakakopo ng mga flood control project. Ang sabi niya kasi, bawal sa batas na ang isang negosyo na may kontrata sa gobyerno ay may campaign contribution sa kandidato. Ayon sa may binanggit siyang batas dito Tama naman yun. Tama naman yun. Pero sa tingin ko, yun lang ba? Yun lang ba yung dahil sa tumulong? Maaaring isa yun sa dahilan. Pero sinasabi ko yung na-institutionalize na Doon pa lamang sa, hindi dahil sa campaign period. Hindi na campaign period Di ba? Minsan naman siguro yung 2025 campaign period. Paano yung next year? Wala namang may election pa ba ron? Wala na. Ibig sabihin, hindi lamang din campaign period ang gagawin mong dahilan dyan. Yung karaniwan na na-institutionalize na yan, basta meron siyang 15 to 20%. May election man o wala. Ibig sabihin,
basta nakinabang siya doon sa proyektong gano'n ang kalaki ang komisyonan. Parang diversionary lang na kunwari ilalagay na sa election eh. Bakit? Oo nga. No? Once every 3 years lang election eh. Di ba? O paano yung hindi election year? Siguro ito lang ang kanya kasing sakop eh. Kasi COMELEC sila, Sen eh. Pwede naman. Bakit hindi? Kaya lang, baka mamaya masyadong limited yung makita mo dyan. At yung ibang aspeto hindi mo nakikita. Halimbawa, yung hindi politiko na sangkot dyan. Mga district engineers, mga regional directors. Oo nga. At umaabot pa sa main office ng DPWH. Kasangkot pa dyan ang COA, ang DBM, quality control, yung BAC. Hindi mo pag-uusapan yan? Hindi natin titingnan yan? Sabi ko nga sa'yo, kaya napipilitan ng contractor na yung ibaba niya ang kalidad ng kanyang project para lang maibigay niya yung nire-require sa kanya. Isipin mo, higit sa kalahati ang nawala sa pondo ng project. Paano mo nga naman itatayo sang-ayon dun sa hinihingi ng plano? Specification. Napakabigat pong investigation ito, Sen, kung ito ay talagang... Mabigat talaga yan. Kaya nga ako, ang sinasabi ko ngayon pa, kaya binroadcast ko, lahat po ng mamamayan na may kakayahan na makipag-ugnayan sa aking opisina, basta po may tutulong kayo, tatanggapin po namin yan. Lalong-lalo na po, yung mga impormasyon na reliable. May mga litrato po kayo, napaka-importante po niyan. Kasi may cellphone po kayo. Lahat po ng mga alam nyo na mga flood control project sa inyong mga barangay, kuhanan po nyo ng litrato. Lagyan nyo lang po ng date at saka lugar. At kung kilala yung contractor, yung pati contractor, yan ninyo. At saka nyo po padala sa opisina. Para sa ganun po, yan lahat ay magamit natin sa ating pag-iimbestiga. Di madadabay na dito, bagamat ang iniimbestigahan natin, ang focus natin ay flood control project, kasi parang ganito rin Sen, ang kalakaran sa lahat ng proyekto eh, yung kickback na ganito. Ito munang flood control, kasi nga napakalaki ng ginugol natin dyan. At meron pa nga nagsabi sa akin, ngayon pa lang, marami nang nagpipid sa akin, kinakailangan lang, screenin mo lahat. No? Kaya kailangan i-bet mo lahat kasi baka naman yung iba gumawa lang, baka mamaya AI, hindi naman pala, di ba? So, meron naman tayong mga katuwang dyan sa opisina na lahat ng ito ay talaga susuriing mabuti. Yung magagamit, yan ang ililinya sa investigasyon. Pero pagka ba Blue Ribbon Committee, so pagkatapos nitong, halimbawa, may mga nakita kayong mga paglabag, ano ito, rekomendasyon din na may makakasuhan dito? Siyempre, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw naman. At lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan. Pag hindi gumalaw yung concerned prosecution agency, mananagot po kayo. Kaya nga yung gusto kong maging ombudsman, yung talagang matino eh. Ay, nasabi nyo... Kasi wala pa tayong ombudsman ngayon. Nag-retire na yung dati nating ombudsman at ngayon ay merong 17. May 17 candidates for ombudsman. Na alam ko pasisimulan ngayon ng JBC. Ito yung Judicial and Bar Council. Na magso-shortlist. Magso-shortlist. Iisa-isahin nila, Sen, ano? Pero bukod dun sa interview, kasi interview nila isa-isa para makita kung anong qualification at karapat dapat bang makasama sa shortlist, meron rin silang gustong gawin ng publiko eh. Ito, naglabas sila ng post sa Facebook ngayong araw at ang sabi nila ay, "We welcome your thoughts, concerns, or comments about the..." At tapos may link. Pag kinlik mo yung link, doon nalilitaw yung mga aplikante.
At sasabihin mo siguro, halimbawa, Kanino galing yan? sa Jade BC. O, di maganda yan. Ako, positive yan. Aha. Positive yan. Para masabi ng taong bayan kung anong masasabi nila dito sa mga nominado, dito sa mga aplikante. Ito po ang listahan, 17 po ito eh. Justice Samuel Gairlan, Kim Henares Jacinto, former COA and now PCC Chairperson Michael Aguinaldo, Judge Jason Rodenas, Michael Musngi, Beda Epres, Bautista Corpin, Lisa Logan, Romeo Benitez, Felix Reyes, Geraldine Ekong, Melvin Matibag, Mario Lopez, Stephen Cruz, Jesus Crispin Remulla, Benjamin Kagiwaw, at Johnny Caroche. Ayan, 17. Ang sabi nila dito, Sen, pagka-ombudsman, kasi ang uusigin mo dito, yung mga opisyal din ng gobyerno, yung mga nakaupo eh. Dapat daw, at least hindi politiko. Hindi, anong sa tingin nyo, Sen? Parang wala pa nga naging ombudsman na galing sa politiko o kandidato. Basta ang pinaka-importanting pamantayan dyan ay yung kakayahan mo na masusi mo mapag-aralan ng ebidensya laban sa isang taong ipinagsasakdal o pinaiimbestiga sa opisina mo. At meron kang kapasidad na i-resist mo yung anuman ang kanilang pakikipag-usap sa iyo. Kasi pupunta sa iyo yan eh. Sa anumang paraan. Kukuha ng padrino, ganito, ganyan. Dapat, hindi siya basta-basta. Ibig sabihin, matatag ang kanyang paninindigan na ebidensya lang ang gagamitin mo. Hindi yung pakiusap ng kahit sino. Kasi maaaring kaibigan mo yan. Kamag-anak mo pa siguro. Di ba? O kaya may pinagkakautangan ka ng loob dyan. Hindi mo naman kasi maiaalis na ganun eh. Pero dahil nga sa napaka-importanting katungkulan na yan, kasi ang gagawin mo ay pantulong para sa kasusugpo ng katiwalian. Kailangan magbigay ka ng hatol na talagang kaya mo hinatulan ng ganun ay pagsasakdal mo. Kasi lahat ng i-refer mo, isasubmit mo sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, kaso na yun eh. Ikaw lang ang opisina na talagang may kakayahan na imbestigahan mo yung mga public officials. Kahit private naman, nakaugnay nung kanilang gawain sa public, pwede rin naman kahit private eh. Kaya napaka-importante nun. Kaya makikita mo yung kalidad niya talaga. Kaya ang daming qualified pero yung katatagan, yung yung parang natatakot sila. May nakausap kasi ako eh. Sabi ko, kung ako tatanungin mo, bagay na bagay ka dyan. Kasi kakilala ko naman yun. Walang sa ombudsman, Ang unang nakita ko sa kanya, yung kalungkutan eh. Ayaw yung takot eh. Takot. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa mo, kung gusto mong tumulong sa bansa mo, maraming paraan para tumulong ko sa bansa mo eh. Pero yan ang pinaka-ultimate. Kung talagang kaya mong i-contribute ang sarili mo dyan, magsasakripisyo ka dyan. Magsasakripisyo ka dyan. Pati pamilya mo magsasakripisyo dyan. Pero yun ang talagang sa nakikita ko kung ganyan, ang kailangan para labanan ng katiwalian sa ating bansa. Tama. O andun naman ako sa Blue Ribbon. Hindi ka ayaw bang makipag-tandem sa akin? Oo nga, kailangan ko yung ganyan. Diretso na. Halimbawa kasi kung nasuri ko, pagkatapos umabot sa ombudsman iba naman ang pananaw niya. Baka mag-away pa kami nun. Oo nga. Di ba? Pero kung halimbawa, alam mo na madali, yun, in-offer ko pa sa kanya na ganun eh. Ayaw. Hindi ko alam kung nainganyo ko siya o lalong natakot sa akin. Baka ako nandito sa listahan. Pwede.
Kasi kung wala dito sa listahan, hindi... Wala sa listahan. Pwede ibang ihabol yon na... Kung halimbawa, ako si Pangulong Bongbong. Pwede ba yon na hindi ka kasama sa... Hindi, kung ako si Pangulong Bongbong. Ang sabi niya, Mr. President, ito po yung tatlong napili namin mula sa mahabang listahan. JBC, Ayaw ko ito makita kanya. Open uli. Pwede gano'n. Ba't naman hindi? Pwede pala yun. Ako yung Discretion. Ako yung pipili kung ayaw ko ba Bakit? Oo nga, tama. Diba? Tama kayo. Nasa Kung seryosohin natin. Kung gusto nyo seryosohin, di ba? Kasi ang taong bayan nakikinig Hindi yung taong bayan na palagi sinasabi ng mga nandun Pag nagsalita sila, ito raw ang gusto ng taong bayan, impeachment, maniwala ka sa Diyos Maria Jose po. Ayan.